sa doktor. Pero siyempre, maski punong-puno ang araw ng mga appointments na tungkol sa aking pagkatao, may panahon pa rin tayo para mag-spokes hour. At sa akin, talagang gusto ko mag-spokes hour ngayon. Kasi kahapon, nagsalita itong si Abante na kinakailangan daw ay tingnan ni Mayor Baste Duterte ang mga proyekto ni Congressman Pulong Duterte sa syudad ng Davao. At ang parang pinapasabi o sinasabi ni Abante ay marami daw anomalya sa mga proyektong yan. Well, sumagot naman po si Mayor Pulong dyan. At ang sabi nga niya ay lahat ng kanyang mga proyekto ay fully accounted for, walang ghost projects, at bagamat hindi pa rin natigil ang problema sa pagbaha sa Davao City, lahat naman po ng proyekto para sa flood control ay natapos. No? At bagamat bumabaha pa rin, mabilis naman na bumaba ang tubig no? Pag bumabaha sa Davao City. Pero kinuwestiyon din ni Congressman Pulong, ano bang karapatan ni Abante magsalita? Hindi naman siya nanalo noong isang eleksyon. Alam niyo talagang tama si Kong Pulong. Kasi sa eleksyon, ang dapat na umuupo bilang representante ng taong bayan ay yung nanalo, yung pinili ng nakakarami. Pero alam naman po natin na hindi po nakakuha ng pinakamaraming boto itong si Abante. Pangalawang po yung pinakamataas na boto lang siya. At yung unang nanalo talaga na pinili ng mga mamamayan ng Maynila para maging representante nila, napadisqualify nitong si Benny Abante. Well, unang-una po, malungkot yan. Dahil nabaliwala ang mandato ng mga taga-Maynila sa distrito ni Abante. Pangalawa, buong akala natin dahil nga hindi naman niya nakuha ang mandato ng taong bayan at dahil malakas siya sa COMELEC, malakas siya sa liderato ng Kamara at siya'y nakaupo rin bilang congressman, siguro naman. This time around, itong pangalawang beses niya na umupo, pangatlong beses niya umupo bilang kongresista, gagamitin naman niya sa tama kanyang posisyon. Pero ito, wala nga siyang mandato, binanata na naman itong si Congressman Pulong. No? At ang ini-insinuate, mali daw nga ang paggastos ng mga pondo sa infrastruktura. Well, una, no? Taapatan lang, wag sana pong magmalinis ang Abante. Siya po talaga ay sinasabi niya, alagad ng Panginoon bilang isang pastor, pero paano niya nagawa na ipagpilitan ang sarili niya sa isang posisyon na alam niya, kinakailangan magkaroon ng mandato ng taong bayan. The voice of the people is the voice of God. Sinuway niya. Sinuway niya dahil hindi naman siya pinigyan ng mandato ng taong bayan and yet nagpumilit na umupo bilang representante. Paano ka matatawag na representante? Samantalang wala kang mandato galing sa taong bayan. No? Di ba po? Malinaw yan. At pangalawa, nagmamalinis pa. Naku, sa totoo lang po. Kayong mga district congressman, alam niyo po yan. Nagagalit si Richard Gomez, bakit daw linalahat? Pero ang katunayan, walang korupsyon kung walang relasyon ang mga district engineers sa mga district congressman. Talaga pong yung relasyon na yan ang pinagmumulan ng korupsyon sa infrastructure projects. Kasi nga, itong si district congressman nagsasabi na hindi mapupundohan ng kahit anong proyekto sa kanyang distrito kung hindi dahil sa kanyang partisipasyon sa pagbubuo ng pantaunang General Appropriation Act. At dahil dyan, dapat may SOP siya sa lahat ng mga infrastructure projects sa kanyang distrito. Dati-rate, para lamang doon sa mga proyekto na sakop ng jurisdiksyon ng district engineer hanggang 200 million. Pero ngayon, ang balita ko, lahat na ng proyekto sa kanilang distrito, bagamat maliliit ang porsyento pag mahigit pa sa 200 million, dapat nagbibigay na kay congressman. Now, ang punto, ang buong akala natin talaga, iaalay na ni Abante itong kanyang bagong termino sa tunay na serbisyo sa taong bayan. Pero hindi pala. Miski wala siyang mandato sa taong bayan, gagamitin pa rin niya sa mali. Lalong-lalo na sa paninira sa mga kalaban ng administrasyon sa politika. At siyempre, isa na dyan, si Kong Pulong. Pag inatake kasi nila si Kong Pulong, hindi lang nila inatake yung congressman. Inaatake nila yung buong Duterte family. At siyempre, ang talagang target nila, si Inday Sara Duterte. Bakit? Kasi sasabihin nila, ang mga Duterte, sinasabi nila na sila ay laban sa korupsyon, pero sila mismo ay corrupt. Well, Kong Abante, pakita mo naman kung paano naging corrupt itong si Congressman Pulong, no? Dahil hindi naman po pwede yan na magpapasaring ka lang, wala ka namang ebidensya. Kung meron talagang ghost project na flood control sa Davao, ipakita mo.
kung yan ay nanggaling talaga sa distrito ni Kong Pulong, no? Kung meron talagang mga substandard, ipakita mo. Pero ang punto, huwag mo naman idihis ang issue dahil ang issue ngayon, karamihan ng mga maanumalyang flood control projects ay dahil sa intervention ng mga malalakas na mga congressman at senatong sa administrasyon. Hindi naman po pwede nang makakakuha ng pondo ay mga kalaban ng gobyerno. Siyempre, gugutumin ng gobyerno ang mga kalaban nila at yan nga po yung mga Duterte at kanilang mga alyado at ang bubusugin ay yung mga instrumento sa kanilang pagkipit sa kanilang mga kalaban. Kaya nga tingnan nyo, no, nagsabi si Zaldico kung sino kanya mga BFF, di ba? Yan din yung mga pinakamalalaking mga nakuhang flood control projects. Kasama na dyan si Mr. Espeker, si JJ Suarez, at saka yung Gonzales ng Pampanga. Eh yan nga, no? Tignan nyo, isa-isa yung mga flood control projects dyan sa mga lugar na yan, eh talagang madidismaya kayo, lalong-lalo na dyan sa Pampanga, no? Parang ang dami talagang mga bumibigay, lalong-lalo na dyan sa spillway na ginawa dahil nga doon sa pagputok ng pinatugbo. Now, sa pangalawang punto na nais ko ilabas, iskandalo talagang nangyari na itong pag-upo pa ni Abante sa panahon na naglabas ng desisyon ng Korte Suprema na walang basihan yung second placer rule. Yung second placer rule ang naging dahilan kung bakit umupo si Abante. Kasi na-disqualify yung number 1 na binoto ng representante ng distrito niya ng Maynila, kaya siya umupo bilang second placer. Eh di ba nagkaroon na nga ng desisyon na hindi po pwede at walang basihan yung second placer rule. Ang palusot nila, hindi pa kasi pinalya kasi nag-file pa ng motion for reconsideration. Ganun pa man, ano ba naman yung respetong pinapakita mo sa kataas-taasang hukuman? Kung matapos magbigay ng isang desisyon na walang legal na basihan ng second placer rule, pinaupo mo ang second placer. Now, ako'y kampante na yung kalaban ni Congressman Abante ay makakamit din ang katarungan. Pero ang iniisip ni Abante, dahil siya naproklama na, kinakailangan sa HRET na ang desisyon. At saka meanwhile siya nakaupo. Papahabain lang niya yung procedure para tapos na yung termino niya bago makaupo yung kalaban. Well, posible po mangyari yan. Marami pong mga one-day congressman akong kakilala na nakaupo nga pero one day lamang. No? Pero ang punto, talaga pong garapal ang desisyon ng COMELEC, garapal ang ginawang mga hakbang ni Abante kasama na yung pagtanggap sa deklarasyon na siya nanalo bilang presidente sa kabila ng desisyon ng Korte Suprema na walang legal na basihan ang second placer rule. At kung totoo na disqualified ang nanalo sa eleksyon, kailangan magkaroon ng special elections kasi nga dapat igalang ang mandato ng taong bayan. At kapag ikaw ay second placer lamang, wala kang mandato galing sa taong bayan. Bakit ka magpupumilit na umupo, di ba? Wala na pong kahihiyan. At ako, bilang isang Kristiyano, kinahihiya ko po itong ginawang kakapalan ng mukha ni Abante na wala na nga siyang mandato galing sa taong bayan, nagpumilit pang umupo bilang isang representante. Hindi ba po talaga naman iskandalo yan? Hindi ko maintindihan kung paano matatanggap yung ganyang resulta. Saka siyempre, at tawag pa niya sa sarili niya, representante. And yet, wala namang taong bayan na talaga sa kanya bilang representante. Kung hindi, si George Garcia. Si George Garcia naman at saka mga commissioners ng COMELEC, hindi naman sila taong bayan, hindi naman sila mga botante ng distrito ng Maynila na rin-representa ng opisina di umano nitong si Abante. Sa akin, maanumalya talaga yung pag-uupo ni Abante bilang second placer, hindi lang dahil nga doon sa desisyon ng Korte Suprema na sa tingin ko ay dahil lamang sa kapalan ng muka. Dahil kung sila merong kahihiyan, re-respetuhin na nila yung desisyon ng Korte Suprema miski hindi pa siya pinal. Pero ang punto rito, ito po ay pagbaliwala, pag-insulto sa mandato ng taong bayan na hindi naman ibinigay kay Abante. Kaya nga po, sana mag-double time itong tunay na talagang representante ng syudad, ng distrito ng syudad ni Abante, nang sa ganun, hindi naman po mabaliwala yung mandato ng taong bayan. No? Nakasalalay din sa mga hakbang nung nanalo, tunay na nanalo bilang representante ng distrito ni Abante, yung kinabukasan ng kanyang distrito at inaasahan siya talaga na ipaglaban. Sa tingin ko naman sa mga
nagiging desisyon ng Korte Suprema, wala naman talagang sasambahin ng Korte Suprema. Doon lang siya sa tama. At sa tingin ko naman, dahil nagkaroon na nga ng desisyon na hindi po pwedeng umupo ang second placer, sa lalo mabilis na panahon, po pwede talagang makaupo rin itong si Abante, ay yung kalaban ni Abante. Ang punto, saan sila dudulog? Well, syempre gusto ni Congressman Abante, doon sila dumulog sa HRET kasi malakas siya kay Specker. At ang karamihan naman talaga ng miyembro ng House of Representative Electoral Tribunal ay nanggagaling sa hanay ng Kamara de Representante. Pero nagkaroon po ng pagkakataon na kung ang HRET ay nagdidesisyon dahil lamang sa politika ay hindi sumasapi yung mga nakaupong 3 justices ng Supreme Court sa HRET. At kapag nangyari yan at dinulog sa Korte Suprema ang desisyon ng HRET, siyempre hindi naman po pwedeng baliwalain ng mga nakaupong magistrado sa Supreme Court ang mga naging desisyon at aksyon at mga desisyon at opinyon ng kanilang mga kasama na nakaupo sa HRET. Nung minsan kasi, yung babaeng justice, Amorfino Melesio Herrera, na talaga naman dapat hangaan ng karamihan ng ating mga kababayan dahil talagang straight as an arrow yung babaeng mahistradong yan, nagreklamo na yung desisyon ng HRET ay desisyong politika. So talagang hindi siya sumapi at pumutok yan sa publiko. Naging dahilan para mabaliktad din ang desisyon ng HRET. So kinakailangan yung kung sino man yung dapat na umupo bilang kongresista ng distrito ni Abante, magkaroon lang ng tiwala sa sistema dahil bagamat yan ay papatagalin para hindi na makaupo ang termino, yung talagang dapat maging representante ng taong bayan, magkakaroon din yan ng katarungan. Pero ako, hindi pa rin ako mag-give up na diretso ng dalinhan yan sa Korte Suprema. Matapos i-questionin ang akto ng COMELEC. Bakit? Kasi grave abuse of discretion naman yung ginawa ng COMELEC. So bagamat siya'y nakapagsumpa, kapag grave abuse of discretion naman yung ginawa ng COMELEC na na-disqualify yung tunay na nanalo sa Maynila, bagamat meron ng desisyon na walang basihan ang second placer rule, hindi na kinakailangan makapunta pa yung issue sa HRET. Pwede na yan na Supreme Court na diretso magdesisyon basta mag-motion for reconsideration lang sa COMELEC at magkaroon ng desisyon sa motion for reconsideration, Korte Suprema na po pwede mag-decide kung grave abuse of discretion ba o hindi, yung pagkakatalaga ng COMELEC kay Abante bilang nanalo kuno ng eleksyon noong 2025 bilang representante ng distrito niya sa Maynila.